Sabi po ni Apostol Pablo, lahat ng ating nakikita ay anino ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ibig sabihin, anuman ang meron sa mundong ito, ay meron din po sa spiritual world. Gaya po ng magulang. Biologically, may mga magulang tayo na nag-aalaga sa atin, nagpapadama ng pagmamahal at dumidisiplina. Minsan, nakikita natin na nagagalit sila o nadi-disappoint kapag mali ang ating ginagawa. Spiritually, meron po tayong ama na kagaya ng ating mga magulang. Nagmamahal at nagmamalasakit din po sa atin. Nagnanais na makasama rin po tayo someday. Natutuwa kapag ang ginagawa natin ay tama at nagatampo kapag mali naman ang ating ginagawa. Kapag hindi po tayo sumusunod sa kanyang utos, hindi po siya natutuwa. Gaya po ng ating mga magulang na may mga sinasabi at iniuutos sa atin na dapat ating gawin at sundin para maging maayos ang ating mga buhay. Ang ating amang nasa langit, may mga nais din po siyang gawin natin. May mga utos din po siya na nais niyang sundin natin. Pero hindi niya po tayo pinipilit. Nais ng Diyos, kusang loob tayong sumunod. Mula po sa Deuteronomy 11:22-23, sabi po dito, kapag sinunod niyong mabuti ang kanyang mga utos, inibig siya ng tapat. Sinundan ang kanyang mga landas at nanatili kayo sa kanya, palalayasin niya ang mga tao sa lugar na titirhan ninyo. Masasakop ninyo ang lupain ng mga bansang mas malalaki at malalakas kaysa inyo. Ano pong pinapagawa ng ama sa kanyang mga anak? Sunding mabuti ang kanyang kautusan. Saan makikita ang kautusan ng ama? Sa Biblia. Ano po ang nais ng ama na gawin ng kanyang mga anak? Ibigin siya ng tapat, sundin ang daan na kanyang pinapalakaran at manatili sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Dapat daw po alamin at gawin ang lahat ng iniuutos ng Diyos Ama mula sa kanyang mga salita or mula sa Biblia. Kapag natutunan po natin na basahin at sundin ang lahat na nakasulat sa Biblia, ang tapat na pag-ibig at pagsunod na hinihingi ng Diyos Ama ay mabibigay po natin sa Kanya. Kapag ating nasunod ang sinasabi ng Biblia, hindi po tayo maliligaw ng landas. At dahil tama ang ating ginagawa at daan na ating lalakaran patungo sa Ama, tayo po ay manatili sa Kanya. At dahil anak tayo ng Diyos, lahat po ng ating pagsunod sa Kanyang utos may gantimpala. Ano po ang gantimpala? Proteksyon sa ating buhay at ikinabubuhay. Pagpapala. Oo, may pagsubok, may problema, may tiisin. Pero iingatan po tayo at pagkatagumpayin ng ating Panginoon. Life is not perfect, but our God, our Father in heaven is perfect at walang imposible sa Kanya. Ano lang po ang dapat nating gawin? Sumunod, magtiyaga, magtiis, manampalataya, mahalin siya at maging tapat sa Kanya. Hindi Kanya pababayaan, tatalikuran, ni iiwanan kung susundin mo ang lahat ng Kanyang iniuutos.